Ito ay hango sa totoong buhay na nangyari noong early 2000. Marami sa atin ang hindi naniniwala sa mga paranormal. Sa kabilang banda naman ito ay marami ding naniniwala sa Diyos. Ang kwentong ito ay hango sa buhay ni Bill Vale na nagtrabaho sa NASA sa loob ng 15 taon na siyang hindi rin naman naniniwala sa mga paranormal. Pero nagbago yung lahat noong 2002 nung lumipat siya ng bahay sa Texas. At kung isa ka sa mga hindi naniniwala sa mga ganitong uri ng kwento, subukan mo lang tapusin at pakinggan tong video na to at ikaw nang bahala magdesisyon sa sarili mo. Ang kwentong ito ay ang magpapaalala sa ating lahat na isang malaking kalokohan ang maniwala sa Diyos kung hindi ka naman naniniwala sa demonyo. At kung kagaya kita na mahilig sa mga ganitong uri ng content, mga mystery, unsolved at solved cases, at mga horror stories, ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Si Bill Vale ay nagtrabaho sa NASA sa loob ng 15 taon. Naging piloto siya dito, naging robotic engineer, at siya yung tipo ng tao na kapag kinuwentuhan mo ng mga paranormal, ay hahanapan niya palagi ito ng scientific explanation. At maiintindihan naman natin yun dahil nagtrabaho nga siya sa NASA. Marami naman siyang kakilala na naniniwala sa mga paranormal. Hindi naman siya nakikipagdebate sa mga to. Kaso nga lang alam niya sa sarili niya na hindi siya makukumbinsi ng mga to na maniwala sa mga ganong bagay. Kaya't minsan nasasabihan na siya ng mga kamag-anak, kaibigan, katrabaho niya na itong si Bill kulang sa paniniwala o kaya naman sa imagination. Siguro kasi hindi pa nga siya nakaka-experience ng mga ganitong pangyayari kaya hindi rin natin siya masisisi. Noong 2002, sa personal na kadahilanan na naghiwalay sila ng asawa niya. Si Bill yung tipo ng tao na nagpaplano na ng mga bagay na gusto niyang gawin at mga lugar na gusto niyang puntahan sa mga susunod na buwan hanggang sa mga susunod na taon. Kaya nung nangyari ito, nung naghiwalay sila ng asawa niya, ay nasira kaagad lahat ng mga pinaplano niya. Noong oras na yun ay napag-isip-isip ni Bill na para saan pa yung pagtatrabaho niya sa NASA. May maganda nga siyang trabaho at malaking sahod. Wala naman siya nakakasama sa buhay. Medyo malaking epekto ang naidulot nito sa buhay niya. Kaya napag-isip-isip niyang iwanan niya muna yung trabaho niya sa NASA at umuwi ulit sa Arlington, Texas kung saan siya pinanganak at lumaki. Kung saan naman nakatira yung kapatid niya na si Bob Vale na kung saan nagtatrabaho sa isang water purification company. Isang malaki itong kumpanya sa Texas. Kaya paglipat niya dito ay nag-apply siya sa kumpanyang pinapasukan ng kapatid niyang si Bob at doon niya na-realize na iba pa rin talaga kapag may kasama kang kamag-anak sa trabaho. Bukod dito ay matagal na rin silang hindi nagkikita ni Bob. Isa na rin ito sa magiging daan para mas maraming oras sila magkasama ng kapatid niya. At dito niya na rin na-realize na ito na yung mga magiging unang hakbang ng panibago niyang buhay matapos yung hiwalayan nila ng asawa niya. Bagaman hindi ito kagaya ng trabaho niya sa NASA na meron siya malaking sahod, kilala yung trabaho niya. Isipin pa lang natin isa siyang robotic engineer sa NASA at naging piloto rin siya dito at ngayon ang trabaho niya ay mag-install ng mga pang-filter ng tubig sa mga bahay ng mga customer nila. 2 linggo pa lang siya nagtatrabaho dito. Naging komportable na siya dun sa trabaho gayon din sa bago niyang tinitirhan. At isang beses, Sabado nung araw na yun pauwi na sana siya, nagkaroon ng emergency call yung isa sa mga customer nila. Siguro nagalaw yung water filter nila sa bahay o kaya naman kailangan nito ng tulong sa pag-i-install at dahil Sabado nga wala sanang gustong kumuha ng emergency dispatch na yon. Kaya naisip ni Bill siya na yung kukuha ng ticket at pupunta dun sa bahay ng customer para magkaroon naman siya ng magandang impresyon sa mga katrabaho niya. Kaya naman nag-asikaso na si Bill at bumalik doon sa locker room nila para kunin yung mga tools niya doon at makapunta na doon sa customer. Kaso nga lang pagdating niya doon siguro mga 3:00 pa lang yun ng hapon. Nagpasalamat sa kanya yung mga dispatch team nila dahil ginuha niya pa rin yung emergency call kahit dapat uuwi na siya. Kaso nga lang sinabihan siya ng mga to na yung customer na yun na tumawag ay masyadong istrikto doon sa oras ng pagpunta niya doon. Dapat ay eksaktong 5:00 ng hapon ay nandun na siya. Hindi 4:59 o 5:01 kundi dapat saktong 5:00. At dahil ilang oras pa nga bago mag 5:00, tinanong niya kung anong gagawin niya. Sinabihan na lang siya ng mga to na tumambay dun sa office o manap ng makakainan. Basta't dapat eksaktong 5:00 ay nandun na siya. Kaya ang ginawa ni Bill ay nag-ikot-ikot na muna siya doon sa paligid ng lugar sa address ng customer. Kumain na muna siya at nagala-gala at hanggang sa dumating na nga nung 4:50 PM. Nagpark na muna siya dun malapit sa bahay ng customer at dinouble check yung address dun sa impormasyon na ibinigay sa kanya
At nakita niya naman na mukhang tama at hanggang nung 4:59 ay nagsimula na siya maglakad papasok dun sa bahay ng customer. Nung papalapit na siya ng papalapit dun sa bahay, may naririnig siya mga sigaw na nanggagaling dito. Nung una hindi niya pa maintindihan yung mga sinasabi nito hanggang sa nung nakarating siya dun sa pinto. Nakita niya naman na bukas ito pero kumatok pa rin siya. Kaso nga lang nung walang sumasagot ay dahan-dahan niya nang binuksan yung pinto at doon niya na nga nakita kung saan nanggagaling yung mga sigaw na narinig niya. Nakita niyang may 3 binatang lalaki na kaluhod at mayroong babaeng umiikot-ikot sa kanila at isa-isa silang hinahawakan sa ulo habang sumisigaw na layuan mo tong mga tao na to. Layuan mo tong mga tao na to. At parang may binabasa rin ito na maliit na libro. At bigla itong huminto sa paglalakad sa pag-ikot dun sa mga lalaki. Huminto rin ito sa pagbabasa at sa pagsasalita at bigla na itong itunuro si Bill. Gusto niya sana magsalita na nandun lang siya para sa water filter machine na aayusin niya. Kaso nga lang yung babae na yun ay hindi gumagalaw, hindi kumukurap. Basta't nakaturo lang ito habang nakatitig sa kanya. Kaya't ang ginawa ni Bill ay hindi na lang siya nagsalita at nagsimula siya magmadaling maglakad papunta sa kotse niya. Hindi naman siya nakaramdam ng kahit anong takot ng mga oras na yon. Kaso nga lang nawirduhan na siya dun sa ginagawa ng babae. Ang naisip niya pa baka baliw yun o tita siya ng mga binata na kaluhod. Siguro baka may ginawang kasalanan yung mga yon at pinaparusahan lang sila. Pero naisip niya parang ritual yung ginagawa ng babae. Kasi may hawak itong libro at paulit-ulit niyang sinasabi habang hinahawakan niya yung ulo ng mga binata na yon na layuan mo itong mga tao na to. Kaya naman nagmadali siyang tumawag sa dispatch team nila at nagpaalam na uuwi na siya dahil may baliw na babae nakatira dun sa address na binigay nila at kung tumawag ulit yung customer at magpa-dispatch ulit ng bago, huwag na siyang i-schedule dahil hindi na siya babalik sa bahay na yon. Medyo straightforward magsalita itong si Bill at nung nakauwi na siya ay sinubukan niya na lang alisin sa isip niya yung nangyari sa bahay na yon. Dahil naisip niya kung anumang ginagawa ng mga binata at babae na yon, wala na siyang pakialam dun. At nung gabi na yun ay nagsimulang makaranas si Bill ng mga kakaibang bagay na pangyayari sa bahay niya. Pag uwi niya ay nag-asikaso na siya at nagluto ng pagkain niya para sa hapunan. At hanggang nung gabi na nung kumakain na siya. So para maintindihan natin kung paano ito nangyari, yung inuupuan ni Bill ay nakaharap mismo dun sa TV. At sa kanang bahagi niya ay yung pintuan papunta sa kitchen. Habang nanonood siya ng TV, may nakita siyang maliit na anino, hindi niya alam kung tumakbo o lumipad papasok dun sa kusina niya. Kaya lumingon kaagad siya sa kanan niya pero hindi niya na ito naabutan ng tingin. Medyo nayamot dito si Bill kasi Sabado ng gabi yun. Yung bagay na gusto niya lang sanang gawin nung gabi na yun ay magpahinga. Ngayon meron siya kailangan hanapin na daga o ibon ba yun o kung ano na tumakbo o lumipad papasok sa kusina niya. Kaya't pagkatapos niyang kumain ay nagmadali siyang hanapin ito. Pero makalipas ang ilang minutong paghahanap ay wala naman siya nakita. Kaya't ang hiniling niya na lang sana sa kung paanong kaparaanan ay nakalabas na yon. Kaya't bumalik na lang siya sa panonood ng TV at makalipas ang ilang oras ay umakyat na siya sa kwarto niya at nagsimulang matulog. Kaso nga lang nung hating gabi na, makalipas lang ang ilang oras ay nagising siya dahil may nagmamadaling tumakbo sa paanan niya na isang maliit na hayop. Though hindi niya naman ito nakita pero alam niya sa sarili niya na isa yung daga. Kaya lalong nayamot dito si Bill. Ngayon kailangan niya naman hanapin yung daga na yun na nakaakyat sa kwarto niya. Pero sa makalipas na halos isang oras ay hindi niya talaga makita kung saan nagpunta o nagtago yung daga na yun. Wala naman itong pwedeng suotan dun sa kwarto niya bukod sa closet, sa ilalim ng kama. Pero wala talaga siya makita. Doon napaisip na si Bill na baka panaginip niya lang yun. Na siguro kakaisip niya dun sa daga o sa ibon na nakita niya kanina noong kumakain siya sa sala ay nadala niya hanggang sa pagtulog niya. Kaya naisip niya baka panaginip lang kaya natulog na lang ulit siya. Kaso makalipas lang ilang oras nung madaling araw na ay nagising siya dahil umuuga yung buong bahay niya. Napakapit siyang mahigpit dun sa 2 poste ng kama niya at pinilit niya makababa ng kama dahil balak niya sana lumabas ng bahay para mas safe siya dun dahil wala namang ibang bahay na nakatayo dun sa paligid ng bahay niya. Kaso pagbaba niya ng kama na-realize niya kaagad na wala na yung lindol. Kaya sinubukan niya munang sumilip sa bintana para tignan kung may mga damages pa sa labas o may bumagsak na puno o parte ng bahay niya. Pero wala naman siya nakitang kahit ano dito. Kaya nagsimula na rin siya mag-ikot-ikot dun sa bahay niya para tignan kung ano yung mga bagay na nabagsak o nasira, lalong-lalo na yung mga babasagin niyang gamit sa kusina. Dito, sa punto na to nagsimula na magtaka si Bill dahil wala siya ni isang gamit na nasira o ni kahit bumagsak sa buong bahay niya. At sa punto din na yun niya na-realize na hindi talaga lumilindol nung oras na yun, kundi umuuga lang talaga yung kama niya.
Kaya nagmadaling umakyat si Bill dun sa kwarto niya at sinubukan niyang buhatin yung kama dahil naisip ni Bill na baka siya lang talaga yung nakapagpagalaw dito. Pero na-realize niya rin imposible ito dahil napakabigat nito dahil isa itong purong makapal na kahoy. Sinubukan niyang alalahanin yung mga nangyayari nung segundo na yon, pero positibo talaga siyang hindi yun panaginip, kundi naramdaman niya talagang umuuga yung kama niya na halos umaangat pa nga to. Kaya't habang tinititigan ni Bill yung kama na yon, naisip niyang silipin yung ilalim nito. So nung oras na yon, hindi naman natatakot si Bill. Ang nararamdaman niya lang ay nagtataka lang siya kung paano nangyari yon. Kaya't lumuhod na siya at sinubukan niya silipin yung ilalim ng kama niya. Pero wala naman siya nakitang kahit ano. Kaya't ang ginawa niya na lang ay binuksan niya yung computer niya at nagsimula siyang mag-research. Ang una niya talagang tinignan ay kung may balita tungkol sa mga lindol. Pero wala siyang makita mga balita tungkol dito. At naalala niya na mayroong isang military base malapit dun sa lugar nila. Baka siguro sabay-sabay lumipad yung mga jet at nagkaroon ng sonic boom. At ayun yung naging cause ng pag-uga ng lugar nila. Pero sa kung paanong kadahilanan ay walang nasira sa mga gamit niya. O baka naman may aksidente o may sumabog dun sa lugar nila. Talaga naghahanap si Bill ng explanation dun sa na-experience niya dahil imposible naman na wala yung dahilan at kung talagang wala baka panaginip lang. Pero habang nagre-research siya bigla siya nawalan ng internet kaya sinubukan niya muna itong i-troubleshoot pero nung hindi gumagana tumawag na siya dun sa customer service ng internet provider niya at sinubukan na nga ito i-troubleshoot ng agent na kausap niya at makalipas ang ilang minuto habang nag-uusap sila ay nagsimula sila makarinig na parang malalim na boses. Hindi alam nung agent kung nanggagaling ba yun sa linya ni Bill at hindi rin alam ni Bill kung nanggagaling ba yun sa linya ng agent. Pero nagsimula ito magsalita ng napakalalim na parang dinadasalan sila o sinusumpa sila sa lingwaheng hindi nila maintindihan. Noong mga oras na yun ay hindi na marinig ni Bill yung representative na kausap niya, kundi yung malalim na boses na lang na patuloy na nagsasalita ng walang tigil kaya nag-hang up na siya. Makalipas lang ilang segundo ay tinawagan na siya pabalik ng representative at sinabi sa kanyang okay na at naayos na internet niya. At tinanong siya ngayon ni Bill kung narinig niya ba yung boses na parang boses ng malaking tao na napakalalim na tuloy-tuloy na nagsasalita sa lingwaheng hindi niya maintindihan. Ang sabi ng representative ay narinig niya rin ito pero nagtataka rin siya dahil secured line yung ginagamit nila para sa pakikipag-usap sa mga customer. Kaya't imposibleng may ibang tao makapasok dito at kung meron man dapat nagkakarinigan pa rin sila. Pero pinalampas na lang ito ni Bill, siguro may ibang tao nakapasok dun sa linya na ibang lingwahe lang siguro yung ginagamit nila. Kaya't nag-hang up na sila parehas at naisip na rin ni Bill na tapos na rin naman siya mag-research, may internet na siya, matutulog na lang siya ulit. Hindi naman pinagkukonekta ni Bill yung mga nangyari sa kanya nung araw na yon. Una yung nakita niyang baliw na babae dun sa bahay ng customer. May hayop na nakita siya dun sa kusina na naglakad dun sa paa niya habang natutulog siya. Pagkatapos naramdaman niya naman yung kama niya na umuuga at nung huli may narinig siyang malalim na boses ng isang lalaki doon sa telepono. Ang ginawa ni Bill ay binaliwala niya na lang yun lahat. Ang inisip niya lang isa itong mahabang araw at napakaraming bagay na nangyari. Pero kung iisipin natin kung ibang tao yung naka-experience nito, hindi natin maiiwasan na pag-connect-connectahin yung mga bagay na nangyari. Pero para kay Bill, hindi na para isipin pa yung mga bagay na yun. Mas gusto niya na lang ituloy yung tulog niya at makapagpahinga. Makalipas ang ilang araw na wala siya naramdamang kakaiba dun sa bahay niya. Isang gabi na naman habang kumakain siya at nanonood ng TV. Bigla na lang siya may nakita sa harap niya na bote ng tubig na papunta na sa mukha niya. Buti na lang naiwasan niya to at hindi tumama sa kanya. Ang pinagtataka niya lang paano at kung sino yung nagbato nun sa kanya. Dahil wala siyang ibang kasama dun sa bahay niya, ni kahit hayop ay wala siyang alaga. Makalipas lang ilang minutong paghahanap niya ng dahilan kung paano nangyari yon, ay biglang nawalan ng kuryente yung bahay niya. Kaya't nagmadaling umakyat si Bill dun sa second floor para kunin yung flashlight dun sa loob ng aparador niya. Nang bigla niyang naramdaman yung mga karton niya sa taas nito na may mabibigat na laman ay bigla na lang umangat at bumagsak din pabalik doon sa taas mismo ng aparador niya. Dito, nagsimula nang maniwala si Bill na may kakaiba talaga nangyayari sa bahay niya. Nung gabi na yun ay hindi siya nakatulog ng kahit ilang minuto dahil pakiramdam niya ay meron lagi nakatingin sa kanya. At meron pang senaryo nung gabi din na yun na habang pinipilit niyang matulog ay may narinig siya mga bulong sa ilalim mismo ng kama niya. Yung mismo mga bulong at boses na narinig niya nung kausap niya yung customer service nung nawalan siya ng internet. At nung balak niya na sanang silipin ito ay may nakita siyang napakahabang kamay na nanggagaling sa ilalim ng kama niya nang hindi niya man lang nararamdaman na nakakapit na pala sa paa niya. Sa sobrang takot ni Bill ay napatayo siya dito at ipiniglas niya ng napakalakas yung paa niya
At nung tinignan niya ito ng ikalawang beses ay wala na pala nakakapit dito. Makalipas ang ilang segundong wala na siyang naririnig ay sinilip niya na ito, ngunit wala naman siya nakitang kahit ano. Nung punto na yun ay dalawang bagay na lang ang naiisip ni Bill, na kung nasisiraan na ba siya ng ulo at kung ano-ano nakikita niya dun sa bahay niya o may kakaiba lang talaga nangyayari dito. Kaya't ang ginawa ni Bill nung gabi na yun ay tinawagan niya si Bob at sinabi nga ni Bill na para may kakaiba nangyayari dun sa bahay niya na baka pwede siyang pumunta. Agad naman pumunta dito si Bob. Pagdating niya may kuryente na naman yung bahay nito. Kaso napansin niya parang ang gulo nung itsura ni Bill. Kaso ang ginawa nito ay inakay siya papunta dun sa kwarto niya at sinabihan siya na pumasok dun sa closet. Patayin yung ilaw at sabihin sa kanya kung ano makikita, mararamdaman niya o kung may maririnig ba siyang kung ano. Medyo nagtaka naman si Bob dun sa nare-request ng kuya niya, pero mukhang seryoso ito kaya ginawa niya na lang. Sinabihan siya na ito na patayin yung ilaw kaya pinatay niya yung ilaw. Makalipas yung ilang segundo may naramdaman si Bob na parang may malakas na bagay na tumama sa paa niya. Makalipas ang ilang segundo may tumama naman sa mukha niya. Pero binaliwala niya lang to at sinabi niya kay Bill na wala naman siya naramdaman na kahit ano. Kundi mukhang makalat lang yung closet niya at kailangan niya itong ayusin. Makalipas ang ilang oras na pagkikwentuhan nila ay umalis na rin to si Bob. Naiwan naman dun si Bill na parang nagtataka na kung totoo ba talaga yung mga nakita, narinig at nararamdaman niya dun sa bahay. Kaya't ang ginawa niya siguro dahil wala na nga siya mapagkwentuhan o makausap. Tinawagan niya ngayon yung kaibigan niya na ang pangalan ay Michael na isang sound engineer. Para may ginagawa sigurong project o trabaho nun si Michael. Nagulat na lang siya, tumatawag si Bill, nagkwentuhan lang sila at nagtanungan at hanggang sa nakwento na nga ni Bill yung mga nangyari dun sa bahay niya, dun sa bote ng tubig na may bumato sa kanya, may mahabang kamay na nakakapit dun sa paa niya galing sa ilalim ng kama at mga kung ano-ano pang bagay. So si Michael hindi siya sanay na nagkikwento ng mga ganitong bagay si Bill. Kaya tinanong-tanong niya lang na kung ano pa nangyari bukod dun hanggang sa habang nag-uusap sila. Nagsimula na naman marinig ni Bill yung malalim na boses ng lalaki na nanggagaling dun sa kabilang linya ng telepono at naririnig din ito ni Michael. Bilang sound engineer ay kinuha niya kaagad yung recorder niya at nirecord niya yung mga naririnig niya dun sa telepono. Mahigit 1 minuto niya rin itong pinakinggan. Nung 1 minuto na yun ay hindi nagkakarinigan si Michael pati si Bill. Ang parehas nilang naririnig ay napakalalim na boses ng lalaki na nagsasalita na parang nagdadasal na hindi nila maintindihan na lingwahe. Makalipas ang ilang minutong ganito ay bigla na lang itong tumigil at nagsimula na magkarinigan si Bill tsaka si Michael. Nung segundo na yun ay tinanong kaagad siya ni Bill na kung narinig niya ba yung mga boses na yun. At sumagot kaagad si Michael, oo, at nirecord ko yun. At nung pinakinggan nilang dalawa, ang narinig lang nila dun sa recorder ay yung boses ni Bill na sinasabihan si Michael na mag-hang up na huwag pakinggan yung mga boses na yun. At yung boses din naman ni Michael na nagsasalitang ano yung naririnig niya, saan galing yun, ba't siya nagsasalita ng ganon. At hindi nila narinig yung boses nung lalaki, napakalalim na boses na nagdadasal sa lingwaheng hindi nila maintindihan. Nung oras na yun ay narealize na rin ni Bill na hindi siya nasisiraan ng ulo. Talagang may kakaiba na nangyayari na hindi niya kayang ipaliwanag. Ang naisip niya lang yung boses na napakalalim na yun ay parang boses ng isang galit na demonyo. Makalipas ulit ang ilang araw na hindi makatulog na maayos si Bill, ay inimbita niya si Bob na dun kumain ng hapunan kasama yung asawa nito para naman may bisita siya at makasama dun sa bahay kahit minsan. At dumating nga si Bob kasama yung asawa niya si Cindy. At habang kumakain na silang tatlo dun sa harap ng TV, ay bigla na lang tumakbo si Bill papunta dun sa kusina. Kaya hinabol siya ni Bob kung ano nangyari, kung may nakita ba siyang kung ano. Ang sabi lang ni Bill parang may nakita lang siyang hayop na tumakbo. Kaya ang naisip ni Bill, pinaupo niya si Bob dun sa upuan niya at tinignan niya kung may mapapansin din ito na maglalakad doon sa kusina. Makalipas ang ilang minuto nagkikwentuhan sila, bigla na lang tumayo si Bob at naglakad papunta dun sa kusina na parang nakakunot yung noo nito. At doon tinanong na siya ni Bill na kung ano nangyari, ano nakita niya. At humarap na lang si Bob sa kanya na may seryosong muka. May nakita daw siyang parang hayop na kung ano na naglakad dun sa kusina pero naaninagan niya ito. Ang pinagtataka niya lang anong uri ng hayop yung nakita niya na tumatakbo ng nakatayo gamit lang ang 2 paa. Na kung magiging totoo daw talaga siya sa nakita niya, para daw itong napakaliit na taong tumatakbo. Kaya't ang ginawa nilang tatlo kasama si Cindy ay binuksan nila lahat ng ilaw dun sa bahay at nagsimula sila maghanap. Sa bawat sulok ng bahay ni Bill ay wala silang nakitang kahit anong hayop ni kahit daga. Doon na nagsimula magkwento si Bill tungkol sa lahat ng mga na-experience na dun sa bahay. Kaya't sinabihan na siya ni Bob at ni Cindy na doon na munang tumira sa bahay nila para kahit papano ay may kasama siya at makatulog siya ng maayos.
Pero tinanggihan naman sila ni Bill dahil sinabi niya ganun din naman, babalik din naman siya dito sa bahay at dito rin siya matutulog sa mga susunod na gabi. Sinabi niya na lang na kung ano man nangyayari dun sa bahay niya ay haharapin niya na lang. Kahit papaano ay natuwa naman si Bill, at least may taong nag-aalala sa kanya at naniniwala sa mga sinasabi niya. At nung umalis na nga si Bob at si Cindy, patuloy niya pa rin iniisip kung ano kaya yung nakita nila. Pare-pareha sila ng pagkakadescribe nung maliit na hayop o maliit na tao na patakbo-takbo dun sa kusina. Ito mismo yung pagkakadescribe nilang tatlo dun sa nakita nila. Kaya nagsimula ulit siya mag-research dahil alam niya sa sarili niya na may kakaiba na talaga nangyayari sa bahay niya. Nagsimula siya maghanap ng mga taong skeptic investigator ng mga paranormal activities. At least pwedeng i-check kung ano man yung nangyayari sa bahay niya at para makakuha rin siya ng opinion ng ibang tao. At dito niya na nga nakilala si Sean at saka si Brian. At nagkataon din naman na libre sila nung gabi na yon, kaya bumiyahe kaagad sila papunta sa bahay ni Bill. Pagdating nila doon, nag-set up kaagad sila ng mga camera, ng mga equipment nila at tinanong nila to ano ba yung mga na-experience at mga naramdaman niya doon sa bahay. At dito nagsimula na nga magkwento sa kanila si Bill. Nag-ikot-ikot muna sila sa paligid ng bahay nito. Tinignan nila baka may butas lang, may nakapasok na mga hayop. At ayun lang pala yung nakikita ni Bill at nararamdaman niya dahil may mga naging experience na si Sean at saka si Brian na tumawag sa kanila na kesyo may tumatakbo daw sa bubong, sa attic at meron daw mga kumakatok at malaman-laman nila may hayop lang pala nakatira doon, raccoon, ahas at sa iba naman ay iba't ibang uri ng hayop. At meron pa silang na-experience na ang nag-cause ng ibang ingay ay sanga lang pala ng puno sa gilid ng bahay nila na kapag umahangin, kumukuskus lang pala ito at tumatama dun sa bubong nila. At makalipas nga ang ilang minuto nilang pag-iikot, wala naman sila nakita mga butas na pwedeng pasukan ng hayop. Kaya't bumalik na yung team nila sa loob at nagsimula na sila mag-imbestiga. Dito nagsimula sila mag-setup ng napakaraming camera, ng mic, tsaka ng mga laser beam dun sa kwarto ni Bill. Dahil sinasabi nga nito na meron daw siya nakitang mahabang kamay na nakakapit sa paa niya at bigla na lang nawala. Makalipas ang ilang oras, wala silang naramdaman na kahit ano. Kahit doon sa mga laser beam nila, wala silang nakita. Dahil kapag may dumaan dito o gumalaw, kukorte ito dun sa laser at masisira niya yung mga anggulo nito. Kaya ang ginawa na lang ni Sean ay pumasok siya dun sa kwarto ni Bill at nagsimula siya mag-EVP session. Nagsimula siya magtanong kung sino yung mga nandito at kung bakit nila ginugulo si Bill, ano ba nagawa niya. Pero wala siyang marinig na kahit anong gumagalaw. Kaya makalipas yung ilang minuto, bababa na sana siya. Biglang nagsimulang gumalaw yung mga laser nila. At nung huminto ito, nagmadali silang kinuha yung camera, yung mic, at yung mga equipment nila at nagsimula silang i-review ito. Doon ay nakakita nga sila ng parang isang tumpok ng usok na dumaan dun sa laser beam. Pero hindi nila alam kung paano nakapasok yung usok na yun dun sa kwarto at kung saan yun nanggaling. At nung sinubukan naman nilang lakasan yung audio nito, eksaktong bago magpakita yung usok na yun dun sa laser beam, may nagsalita muna na ang sabi, Put it back. He's coming. at kasunod nito yung usok na dumaan dun sa laser beam. Matapos nito ay wala na naman silang ibang naramdaman, pero isa yun sa mga pinakaunang beses na sinasabi nila na pwedeng sabihing glitch lang dun sa camera. Dahil kita naman dun sa video na wala talagang ibang tao dun bukod kay Sean at walang pwedeng panggalingan yung usok na yun. Bukod pa dito, yung audio recorder na nakuha nila ay napakalinaw na meron talaga nagsalita. Kung gusto nyo makita yung full video ng investigation nila sa bahay ni Bill, iiwanan ko yung link sa description. At bago umalis si Sean at si Brian, sinabihan nila si Bill na subukan niya na lang kaya maghanap ng ibang bahay dahil mukhang may kakaiba talaga nangyayari dun sa bahay na yun. Ang sabi pa nga nila noon kay Bill, na matapos yung mga na-experience niya, mga naglalakad dun sa kusina at yung kamay na humawak sa paa niya, pati yung pag-uga ng kama niya, nagtataka daw sila bakit dun pa rin siya umuuwi. Pero ang sabi na lang ni Bill, kung ano man yung nangyayari sa bahay niya, susubukan niya na lang harapin. At nung umalis na nga yung team ni Brian at ni Sean, alam ni Bill sa sarili niya na hindi siya makakatulog nung gabi na yun. Kaya ang ginawa niya, binuksan niya lahat ng ilaw dun sa bahay niya. Nagsimula siya manood ng mga comedy at habang nakaupo siya dun at nanonood nga ng TV ay may malaking truck o sasakyan na tumama sa likod ng bahay niya. Sa sobrang lakas ng impact nito ay nagsimulang tumakbo si Bill palabas ng bahay. Napahinto siya ng ilang segundo at nagsimula siya maglakad papunta sa likod ng bahay niya. Pero makalipas ang ilang minuto siya nag-iikot doon, wala siyang nakitang kahit anong damage sa bahay niya. O ni kahit na sanga ng puno na bumagsak sa bubong niya, as in wala talaga siyang nakitang kakaiba sa paligid nito. Sinubukan niya rin tingnan yung kalsada malapit dun sa bahay niya, wala naman siya nakitang kahit anong aksidente, pero positibo siya sa sarili niya na meron talaga siyang malakas na tunog na narinig sa likod ng bahay niya. At nung nagsimula na siya maglakad papunta dun sa sala, narinig niya na naman yung kaparehas na tunog doon naman sa bandang kwarto niya. At lumipat naman ito sa harap ng bahay
at lumipat pa sa kusina. Parang paulit-ulit na binabangga yung bahay niya ng napakalaking mga sasakyan. At pagkatapos mawala ng mga tunog na to, nagsimula naman tumunog yung alarm ng kotse niya. Kaya lumabas na muna siya para patayin yun. At pagbalik niya dun sa bahay, hindi naman nakaramdam ng kahit anong takot si Bill, kundi galit. Dahil ang pakiramdam niya ay sinusubok siya ng kung ano o kung sino na namamalagi doon sa sarili niyang bahay. Siguro sa sobrang pagkayamot na rin ni Bill ay napasigaw na lang siya na kung sino ka man ay magpakita ka sa akin kung talagang matapang ka. At idinagdag niya pa na kapag nakita kita, ako mismo ang magdadala sa'yo sa impyerno. Pagkatapos siya banggitin yun ay naging sobrang tahimik ng bahay niya hanggang maging yung paligid nito. Nakiramdam muna si Bill ng ilang minuto, pero nung wala na siyang naririnig ay umakyat na siya sa kwarto niya at umupo siya dun sa kama. Nag-isip muna siya ng ilang minuto tungkol sa mga naranasan niya dun sa bahay, kaya pinatay niya na yung ilaw at humiga na siya para matulog. Hanggang sa nagulat siya dahil may nakita siyang tumakbong napakabilis papunta dun sa paanan ng kama niya. At doon, sa sulok nito ay may nakita siyang napakatangkad na lalaki. Dahil madilim ay hindi niya maaninag yung itsura nito. Siguro dahil na rin sa takot at gulat ni Bill ay hindi niya maigalaw yung katawan niya at hindi rin siya makapagsalita. At yung malaking kulay itim na tao na to ay dahan-dahang lumapit sa kanya. At tinapat nito yung mismo mukha niya sa harap ng mukha ni Bill. At doon nakita ni Bill yung parang sunog na mukha nito. At sa harap niya mismo ay bigla na lang itong nawala. Simula nung nangyari yon, nung nakaharap ni Bill kung sino man yung namamalagi sa bahay niya, ay hindi niya na ulit hinamon itong magpakita. At hanggang ngayon ang balita ko ay doon pa rin siya nakatira. Minsan nagigising itong may mga hiwa, kalmot, mga sugat sa katawan at minsan ay napapa-hospital pa siya dahil dito. Marami siguro sa inyo magtatanong bakit hindi na lang siya umalis dun sa bahay. Pero ang sagot lang ni Bill sa tanong na yan, hindi daw kasi kaya ng konsensya niya na pag-alis niya sa lupa o sa bahay na yon, na sa makalipas na mga panahon na may isang pamilya at may maliliit na anak ang lilipat dito at mararanasan yung mga bagay na nangyari sa kanya sa loob ng bahay na yon. Ang suspecha lang ni Bill, nung araw na kinuha niya yung emergency ticket ng isa nilang customer, kaya pala mahigpit nitong sinasabi na pupunta lang siya doon ng alas 5 dahil may ipapasa pala sa kanyang sumpa o demonyo na sumusunod-sunod doon sa 3 binatang nakaluhod doon sa harap ng babae. Pero isa lang ang masasabi ko sa mga nangyari nung araw na yon. Mag-isa lang si Bill na pumunta doon sa bahay ng customer nila, pero may kasama na siya at sumusunod-sunod sa kanya pag uwi niya. Thank you for watching guys. Mag-iwan na lang kayo ng comment kung nagustuhan nyo tong video na to. At salamat nga pala sa mga walang sawang sumusuporta at walang sawang naghihintay sa mga uploads ko. At shoutout nga pala sa mga viewers natin na to.